kami pa rin ang inyong makakasama, Burrito and Ingan, para ihatid sa inyo ang game number 2 ng Grand Finals ng MSC 2025. Best of 7 match pa naman to, so may chance pa talaga makabawi ang Team Liquid Philippines. And what a way to start their comeback campaign sa YSS ni Carl TZ. So far, no, napakataas ng contention rate nito. Either pick or ban ang kinalalabasan. And giving a YSS to a team like Team Liquid Philippines sa sobrang ganda ng macro. Sulit na sulit later on yung Mountain Shocker ni Carl TZ. Oo nga. Sa mga RG, men, parang doon pa lang makikita mo na kung gaano kalakas ang isang YSS. Imagine mo, meron kang, ayan, nakikita natin ngayon, ang MSC na trophy and the EWC trophy. Kasi balita ko, nangunguna ang TLP, ang Team Liquid sa rankings natin pre sa EWC. Oh, congratulations nga pala sa kaka-champion lamang na si Sir Magnus of chess, Sir Magnus. Pero kasi dito sa Team Liquid Philippines, sabi mo sa akin kanina, may chessman din dito eh. Oo. Nako, alam, if you know, you know. Sa mga streams. At saka yung pangalan kasi ni Carlito pre, chessman. Sa ML niya mismo. So parang eto na ata. Tapos nanonood pa ngayon si Sir Magnus Carlsen. So ibang klase talaga ang suporta ng CLPH. Pero ang SRG-OG pre, hindi rin naman biro ang OG Esports. Matindiring organization yan. May isa ding legendary silang, nakalimutan ko anong posisyon niya eh. Pero kung kilala niyo, nandyan yung si Seb. Si Seb, oo, sa technical something. Basta boss. Basta boss yun. Yun lang ang naalala ko. Sigurado nandyan rin yun. Ayun, technical something si Sir Seb dyan. Isipin mo, sobrang dami mga stars dito. Wait lang. Ito yung star gold mid laner ngayon ng SRG-OG. Nagpapakitang gilis na pero si Cram sa likod. Okay, Yums. Nahawakan lang si Sanford habang si Cram naman nag-zone out sa likod. Stormy maaring makakatakas pa. Kahit ma-flicker in na nga doon si Sanford. But this opens up Carl TZ to secure the turtle. Si Kais delikado ang buhay. Sanford na naman. Hinahabol buong barangay ng SRG-OG. Nandito sila Sanji. May sariling glorious pathway! Innocence! Numait bigla! Nabura sa mapay Sanford. Si Kais tumatahi na ngayon. Pero medyo makunachi si Sanji tsaka si JPC. Innocent na naman. Hindi pa rin tapos. Fumlicker rin pa para patumbahin si Sanji. Grabe naman, nakakuha din si Stormy ng isa doon. The Innocent Beast, ladies and gentlemen. Tapos hindi pa sila tapos dito at papapatayin din ang Young Goat. 4 kagad para sa SRG. Innocent with another strong start. Kung babalikan natin ang STC replay, the snipe to bring down the Apex Predator. Sabay pagkasaan ng Bennett's Rage doon, yung mga machine gun, and then flicker in para patumbayin si Sanji. Tapos yung play ni Stormy at Yums na hindi bibitawan yung pag-back ng Team Liquid Philippines to enable lalo etong si Innocent to deliver the final kill. 3 kill swing kaagad for Innocent. 4-1 start for SRG-OG. 3 pa doon napunta kay Innocent. Men, may kasama pang I love you yun para dito kay Cram. Wait lang, tumatayin na naman si Jay. Ay, na-dodge! Na-dodge unbreakable! Na-dodge din yung Phantom Execution. OHEB nakatapag-dash out pa. Pero tumatahi pa rin dito si Sekais. Nilabas na yung Examine Force. This might be an opening. Na-dodge din doon yung Synchrovision. Sekais nakapag-Thorn Rose. Pero nandito na si Sanji! Para patubahin natin si Sekais. Binulat pa dito si Yums. Pinapabalik ng Pilipinas kahit di naman siya Pilipino. Yums palayo ngayon. Okay, sumama na rin yung snipe dito ni Innocent. Pero si Sanji nakabante din. Men, ito ang bilis din ng pagbawi ng CLPH. Hindi naman pwedeng walang ganti. 2 kagad ang nakulit na si Quat dito ng Team Liquid Philippines. At ngayon, yung swing ng ating gold pre, pabarya-barya lang, papalipat-lipat sa magkabilang kupunan. Oy, wala talagang may clear lead. Kasi both teams talagang naghanda. Preparado eh. Warax pick up na para kay Sanford sabay Hunter Strike from Carl TZ. Gigil na ma-activate yung Liquid Stampede. Gigil na mag-hunt etong Apex Predator na si Sanford ngayon with the Lapu-Lapu. Mid-control ulit ang focus ng Team Liquid Philippines pero literal na si Cram hawak-hawak na yung pagong. Oo nga eh. Hindi gumagalaw eh. Ayaw nga niyang hampasin eh. Itong si Stormy by the way available ang Genius Wand. So Starlium naman para dito kay OHEB.
First turtle. Actually, second turtle ng ating laban. Papasok na dito ang CL. Mountain Shocker ginamit din si Kais, makakuha ng Turtle Stormy. Napakaganda ng kasa ng Feathered Airstrike, pero Boy pa. na-land doon ni Sanford. Kaya naman, here comes Team Liquid Philippines. Sanji may sariling Feathered Airstrike, si Stormy yata tutumba, makakatakas ba, nakapag-flicker out naman. Pero Sanford ang tutumba, kapalit ni Yoms, sabay SRGOG, sa kanila mapupunta yung pagong. Napakaganda ng pwestuhan doon ni Stormy. Hindi man lang siya naabot. Right after nung pagsugod doon ni Sanford, again, binibigay na ni Sanford yung lahat ng effort niya para lang maabot yung mga backliners dito ng Selangor Red Giants. Pero mailap talaga, pre. Ibong malayang lumilipad eh. Pero hindi siya malayang nakalipad nun kasi ang ganda ng land shaker ni Sanford. Ni Sanford, oo. Pagkatapos ng isang feathered airstrike, binagsakan siya ng, ano ba, machete ba yan? Hindi ko alam, Nakalimutan, espada na lang. yantok, hindi ko alam. Oh, basta malaking espada. Oo, yun na yun. Nananginig itong si Stormy. Pero SRGOG pa rin, may onting kalamangan. Iba kasi talaga nadadala yung mga heroes na nilalabas ngayon ng SRGOG kahapon tuloy. Kanina, it was the Grok. Ngayon, it's the Hylos. Coming in from Cram. Ayun na naman yung pagtalo ni Sanford. Nice! Para patumbahin sa likod. Itong si Stormy sabay kagat with the land shaker. Innocent na bura. Sanford naipit sa gitna pero okay lang dahil mukhang magiging wipe out to para sa SRG. Tumatayin na si Sekais. Opa, si Yum sa mga yung matras pero si Sky sa naibit. Pero makakadash out din. Ang baba ng buhay ni Sanji pero naghahabol pa rin si Oheb. Oheb versus si Kai. Tatapak siya ng Cyclone Eye. Aabutan ba dito ni Oheb? Okay, may sarado ata yung daanan dyan. Ayun, nakadash out. Pero may dadaanan pa siyang Torre dito Dadad siya ba? Hindi. Ibinigay na lang kay Oheb, pre. Binigay na lang kay Oheb. Kay Oheb pa nga. Yung 3-0-1 start ni Innocent, binawi lang ni Oheb with a 3-0-2 comeback for the Filipino sniper. And we're seeing the Apex Predator, Sanford. Ang dami na niyang pangalan dahil ang dami din niyang ginagawa. Yung fact na hindi nga land shaker yung ginamit niya kay Stormy, yung bravest fighter mismo. Yung combo para pasabugin na itong si Stormy, sabay land shaker, nahuli sila Innocent. Oo. So sulit na sulit bawat kasa ng skill ni Sanford to turn things around for Team Liquid Philippines. That's a 1.7k gold lead. Pero may sagot ang SRGOG dito, nagamit na kaagad yung Tsunami Slam. Pero bali wala lang sa Team Liquid Philippines. Okay, may mga ultimates na nabitawang kagad dito. Even the Feathered Airstrike ay na-expend na rin dito ni Stormy. Hawak pa rin ng CLPH yung turtle na ito. Pero doon yung taunt. Sakto yung taunt doon ni JP onto si Kais. Pero si Sanford medyo napalalim. Nandito nga yung Glorious Pathway. May dalawang pathway. Si Kais. Pag ngayon dalawang kupunan. Si Kais tumatahay pero delikado ang kanyang buhay. Kaya kailangan niya lumabas. 5 pa rin from SRGOG ay nandito ngayon. Umaamba ang SRGOG. Carl TZ will still secure the turtle. Nice. Ganun lang. Lumalabas ang pagiging bias namin dito. Totoo na. Oo, Hindi naman malabo eh. Wala, yun na talaga yun, men eh. Oh. Nice one, TLPH. PH broadcast to, men. Oo nga. Okay, yun lang masasabi ko. Sa mga nagsasabi dyan na bias kami, wala eh. Ganun talaga. Kung sinabihan nyo kami, sabihin nyo din yung kabilang broadcast, yung Malaysian, kasi ganun din sila. Tama. Ganun naman talaga yun eh. Ngayon, nakikita din natin si Sikais. Nakikipag 1v1 dito kay Oheb. Wala nang minion, meron pang minion men, nabasag na. Iba na. At Oheb, ganda ng bawi dito, flicker from Innocent, pero nandun yung Tsunami Slam. Got ni Yoms, Tsunami Slam onto JP na na-force out kaagad yung Revitalize. So both teams quits lang, pero ang kagandahan dito na-activate na. At naiiwan na si Oheb mag-isa. Kahit kay Sikais, hindi siya takot labanan 1v1. Imposibleng ma-outplay ni Sikais si Oheb at this point. Tignan na lang natin kung makakabawi ulit si Sikais. Men, gusto ko lang sabihin na alam nyo guys, noong mga panahon na si Oheb ay si Kielwan pa, yan ang mga hero na ginagamit niya. May mga Alice yan, may mga Lunox. So parang nagbabalik tayo sa alaala na matapang na Oheb, matapang na Kielwan. Yan yung alter ego niya, pre. Pag lumabas yung Kielwan, naku, yari na kayo. Oo pero hindi lumabas yung alter ego ni Carl TC kasi wag. besties sila ni Sikais daw eh. Tama. Si Carl TC nagsabi. Tama. Kaya tandaan natin, yung mga nagsasalita kay Carl TC, anong ginagawa? Nagpapahinga. Tama. Ayan na. Ayaw kasi magpahinga ni Sikais eh. Bati sila. Pero pinapakita ni Sikais ngayon na pag isa pang sabayan, kayang-kaya sumabay ni Sikais with the one they call the young goat na si Carl TC ngayon. So in terms of gold lead, meron ngayon ng gold lead 2.6k. Conceal. Yoms pumasok na with a Tsunami Slam. AOG answer. Coming in from JP, Glorious Pathway, nilapag na nga rin dito, may revitalize doon, pero unang tutumbay si JP sa kamay ni Innocent. May si Sanford, hindi pa nga natin sila tapos. Jump in na naman itong si Yoms. Sanji, hinahabol yung tatlo. Laban sa tatlo, kinakaya niya. Pero kinakailangan niya mag-back ngayon. Carl TZ back in the picture. Sanford going for the backline once again. Yoms mukhang mahiipit dito.
Pero makakatakas pa at makakatalon. Okay, pwede na sumama si Oheb. Pwede ata silang gumawa dito. Dito yung Breakers Fighter. At aabutan niya ata si Yums dito. Mabubuhay ba andun? Oh my gosh! Nakakapatay na rin si Sanford. Andito lang yan kanina. Nandito lang yan kanina. Dumodouble duty na sumusuporta sa Team Liquid Philippines. Kasi grabe yung pinakita doon ni Fordy na akala mo tapos na. May ilalabas pa pala ang Apex Predator ng Pinas. Sanford once again activated, making plays for TLPH. Ibang klase talaga ang TLPH dito, no? Hindi papayag na ganun-ganun lang matapos yung mga team fights na kanilang nilalabanan. Again, medyo si Oheb nga, kumuha pa ng purple buff dun para if ever man na magkaroon ng round number 2, ay handang-handa siya. So ginugutom na nila si Kai sa 2-level gap against Carl TZ, level 14 na and level 12 pa lang. Actually, kaka-level 13 lang dito ng Sky Prince. Pero yung Lord ay nasa may bandang gitna. Flow na rin ang TLPH doon sa may bottom. Sasamahan ni JP. Itong si Oheb. At hanggang ngayon, wala pang death si Oheb. Wala pa talagang death. Si Kiel1. Kasi sobrang ingat maglaro ngayon ng Team Liquid Philippines. Daddy JP has been phenomenal in zoning out SRGOG. Yeah. Crucial din yung nagiging mga revitalize na. Ito na yung conceal sa Baitot na hinahanap mo from JP. Pero gagamitin lang niya para ma-zone out yung SRGOG. Balak nilang bumasag ng mga energy shields. Kung makakakuha ng inhibitor turret, mas maganda. Pero Team Liquid Philippines, respeto at disiplina ang ipapakita. Yeah, alam kasi nila yung kakayahan din ng SRG. And lalo na yung mga setup ni Yums na nagpamalas talaga ng galing. Alam mo, dito pa lang sa group stage nakita natin kung gaano karaming beses na ginamit ng SRG itong Kalea na ito. And by the way, sobrang ganda ng mga naging performance ng SRG kapag kagamit ni Yums yung itong Kalea. And ngayon nga iba nga yung ruta na dinaanan niya. Hindi kaagad siya nag-second item fleeting time. Gusto niya ng depensa. Kumuha siya dito ng Dreadnought Armor and the Oracle. So, gusto lang niya i-amplify yung healing ng Surge of Life niya. So, ibig sabihin, mas malaya talaga ang magiging pagsayaw ni Oheb kapag nalapag niya yung Zaman Force kasi nga, isang beses lang makakasan ni Yums, yung kanang Tsunami Slam with a lack of fleeting time. So magiging double duty din dito si Kram. Kung anong ginawa ni JP kahapon kontra Onyx ID with the Hylos na yung lumilikod, tapos literal na yung tusok ng kanyang first skill ay nakasave lang kay Sans, yun yung kailangan gawin ngayon ni Kram. Maghanap ng kakaibang angulo para hindi ma-disrupt yung mga pwedeng gawin ni Sanji at ni Oheb. Kahit mabigyan siya okay lang as long as yung mga damage dealers ng Team Liquid Philippines ay hindi makakalaya. Ang ganda nito kasi again, na-force itong si Kram na gumamit ng medyo passive type na XP laner. And kilala natin si Kram, puro agresibo ang mga kinukuha niyan. Yung mga CC, yung mga lapu-lapu. Even Uranus nga ginagamit. O, yan na. Tumalon si Sanford into the flicker. Tsunami Slam doon ni Yums dahil handa din naman ng Team Liquid Philippines. Napakaganda na naman ng Land Shaker. Sabay buhay coming in from Sanford. Makakataas din naman siya. Pero si Sanji nandun sa likod. May sarili. Tsunami Slam. Naku, naibalibag dito si Kram at mamamatay din. Itong si Kram. Uwi mo na si Kais. Pagkakataon ng cavalry na dumiretso na kagad doon sa Lord. Actually, pwede pa nga silang umagaw dito ng purple buff. Talagang ginugutom nila si Kais. Iyan na naman si Sanford. Sobrang laking problema ni Fordy sa SRG OG Esports. Nagamit ni Yums yung kanyang flicker, tidal strike sabay Tsunami Slam kay Sanford. Pero gusto ni Sanford yun eh. Sabi niya sa akin yung gamitin, sige. Basta malaya si Sanji, malaya si Owe. Biruin mo ayan na naman yung isang clash. Na hindi nag-pop ng kahit isang purify si Sanji tsaka si Owe. Kasi kulang yung hold ng SRGOG. Ibig sabihin ganun talaga katibay itong si Sanji at si Oheb. Sa mga decision making, hindi nila kailangan bitawan yung purify basta-basta. Nakita nga natin doon sa moment na yun, 2 dash ang ginawa ni Sanji, tapos binitbit si Kram with that Tsunami Slam na inagaw niya with that IMU ultimate. And ngayon, kung titignan natin sa SNB gold difference, 9.1k na ang hawak-hawak dito ng cavalry. Nahihirapan din kumapit ang SRG. Kapag sabayan kasi 5v5 team fight, kaya nilang makipagpalagan. Kung titignan natin at ikukumpara sa kill score, pre 10-11 yan,
21 in total pagdating sa kills. Galing ko mag-math, no? Pero Pero speaking of math, no? Ayan. Ang Team Liquid Philippines, pag may ganitong kalamangan, hindi pa sila nakakambakan. So, so based sa statistics, dapat manalo talaga sila ngayon, pero may 1v1 na nagaganap doon si Kais versus Sanford. Hindi makatakas si Kaisa kasi nandito na nga din si Carl Tizzy. Hinahabol ngayon ng bangkero. Etong taga-tusok, habang si Yoms tumalo naman doon, may immortality na siya, so pwede na siya masyado maglalim. Hinahabol na naman si Kais, shot ba? Nandun yung mga plays, pero mga cut off yung exit route niya. Buong cavalry! Hinahabol ngayon si Kais! Sino kukuha ng kill? Nakabas pero Carl Tizzy, walang takas sa The Young Goat! AOG! Hindi mo pwedeng gawin yan. Sabi ni Carlito, ako nga lang ang isipin mo yan ha, meron kang skin na nakalaan lang para sa'yo. Doon sa ginagamit ngayon na hero ni si Kai. So, ibig sabihin, isang pagdidisrespect yon para sa Young Goat. May mga hubulang naganap doon. Actually, kung diisipin mo, no, maganda rin naman yung ginawa ng SRG doon. Delay pa rin yun na buy time no? Pero kailangan pa na ng extra buy time kasi lahat pasugod na ngayon. Stormy ginamit yung wings by wings para makalayo. JP soaking up damage pero may revitalize. Buhay pa nga rin. Binangka na nga ni Carl Tizzy yung kanyang bangka para patumbahin ng kapwa Pilipino na si Kram. May clear out naman kagad ng SRG-OG. Yung minions meron ng Team Liquid Philippines pero kapalit ng 2 inhibitor turrets. Ay, grabe si Daddy JP dun, men. Pumasok, sabay unbreakable, tapos binitawan yung revitalize. Sinalo lang lahat ng damage dito ng SRG-OG. And kung titingnan natin doon sa item, kaya din pala naka-Athena Shield din pala ito, naka-Blade Armor, Immortality, tapos going for another physical defensive item na kung saan makakatulong talaga sa TLPH. Lobo na ng 10,000 kalamangan dito ng Cavalry. At ngayon, bumili na rin ng Winter Crown itong si Sanji. So gusto niya ng tapusin itong laban na to. Gusto ng mga outplays. Ang SRG ay kumakapit. Naka-freeze na rin yung lane. So nahihirapan na rin umahon dito ang Red Giants. Ingatan natin yung mga pwedeng kunin na ultimate dito ni Sanji. It's either the Glorious Pathway or the Tsunami Slam. Kramas patan ko saan nagtatago si Sanji dito. Unti-unting tinatry umangat ng SRG-OG, but look at Sanford's position. Mapapaliw din naman siya dahil nandun na si Yoms habang si Carl Tizzy tuloy lang ang paghawak sa Lord. Seal ay gagawin na. Ayun na, si Kram ata magiging target nila. Ipo-burst na nga nila ito. May lalapag ba yung Glorious Pathway? Yes, sir. Nabuhay siya. Pero doon sa may padali ko na may 1v1 na nagaganap. Si Kais will go down. Atrasan ng SRG! Isa na namang patunay na sa larangan ng MLBB, isa lang ang nasutuktok ng junglers at si Carl Tizzy iyon. Si Kais, hindi mo pa oras and Carl Tizzy will secure the Lord for Team Liquid Philippines. Men, hindi umubra yung Sky Prince. Hindi talaga lumipad, pero si Sanford ang nalipad. Stormy ang nakakuha noon. Pwede nilang basagin ito. Tsunami binitawan! Sanji nilabas na pati yung Zaman Force nandiyan. Nakram na pag-Glorious Pathway. Palayo pa rin si JP. Nandun lang sa gitna. Wala silang pake. Walang damage ang SRG-OG. Immortality's pop. Yoms is the next target to fall down sa kamay ni Sanji. May minions ngayon ng SRG-OG. Innocent tsaka Stormy na lamang ang didepensa at nabuhay na rin si Kais. Pero may malaking problema ang Red Giant sa gitna. Nako, 30 seconds pa para dito kay Yums. At nandito pasugod ang Team Liquid Philippines. Si Kais na tumatahi pero si JP, naku, binurse ka agad dito ni Stormy. Pero yung Lord focus lang sa goal. Innocent! Ay! Pinura ni Ohim. Kaya naman Team Liquid Philippines will even out the score. 1-1 for Team Liquid Philippines. And syempre sa lahat ng mga nanonood ngayon, for sure, ay talagang nakatuto kayo sa harapan at tapatan ng TLPH at SRG-OG. Pero alamin na natin kung ano mga naganap. Ipasa na natin sa panel. Sarap panalo! Ang sarap panalo! Ganun pala yun. Solid. Sabi nga ni Burrito, ang sarap manalo para akong pinanganak ulit. Wow. Legit. As in. Para akong naramdaman yung Nabuhay ng loob. Oo, men, kasi galing yun sa galing yun sa 2 kills kaagad ni Innocent. Oo nga pala. First minute pa lang. Tsaka si Innocent, after yata na nakakilling spree pa siya, batayo for Team Liquid dito. Naging maganda ang farming ni Dagot. Ni Meme. Kinain niya talaga lahat ng nasa jungle. Yun nga Again, all of that is stemming from Napangiti really tuloy. good control. And finally, na-maximize natin yung micro dito ng The Young Goat ni Carl Tizzy. Si 2023 kasi Lancelot yun pero sabi ni Carl,